Lumay. Laguna. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Ngayon po ay nasa day 4 na tayo ng ating daily devotion. Magandang umaga po at ayan, check natin, no? Bago na naman tayo mag-start, check natin. Kasi kagaya kahapon, no? Wala pala tayong sound. Let us check para sigurado. Yeah. Ayun, ako. Thank you, Lord. Ayan, dinig natin yung sound, no? Thank you so much, Lord. Ayan. So, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay nanonood tayo ng God Loves You Movement para po sa ating daily devotion. Nasa ika-4th day na po tayo ng ating pong commitment with the Lord sa ating devotion. Ayan, sabi ko nga every morning ay parangalan natin ng Diyos. Ibigay natin yung at least 30 minutes of our time para po papurihin siya at hingin ang kanyang gabay para po sa ating buong maghapon. Ayan, napakasarap po kasi na kasama natin ang Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Yung bang paggising mo pa lang, wala ka ng ibang iniisip kundi ang Panginoon. Dahil alam naman po natin, walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Sabi ko nga rin sa Panginoon, every day, Lord, surprise me with your word. Kaya naman, napakaganda po ng ating mensahe for today na hatid sa atin ng Panginoon. Kunin po natin sa Acts 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So, manalangin po tayo. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful day. Lead us, Lord, guide us, be with us, Father God. Samahan mo kami, Panginoon, sa isang 30 minutes na devotion today, Lord. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa lahat ng mensaheng ipahahatid mo sa lahat ng taong makakapakinig nito. Gamitin mo ako, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa paghatid ng mabuting balita. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, ginising mo kaming muli ngayong araw na ito. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong makapagpuring muli sa iyo at humingi ng gabay sa iyo, Panginoon. Thank you for your love, Lord Jesus. We worship you, we honor you, we give you praise. You deserve all the highest praise, Father God. Nais lamang namin, Panginoon, na pangunahan mo kami. Thank you, Father God, for your mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So again, yung atin pong message ni Lord for today is from Acts 20 verse 24. So basahin po natin ulit. Ayan. So dun po sa makakapanood, pwede po kayong mag-message, pwede po kayong mag-comment. Kung meron po kayong prayer request or meron po kayong gustong i-share din or thoughts ninyo about po sa topic natin or sa devotion natin for today, ay welcome na welcome po yan. Okay, so again, welcome to God Loves You Movement's Daily Devotion, Day 4. Sabi po sa Acts 20 verse 24, kinuha natin to sa New International Version. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Siyempre, para mas ma-feel natin, basahin po natin sa Tagalog. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay.
magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Napakaganda po, no? Kung mapapansin po ninyo, yung message dito or yung verse na ito, ang sinasabi ay, subalit walang halaga sa akin. So, ibig sabihin, merong nagsasalita, no? Si Paul po, Apostle Paul po ang nagsasabi o nagsasalita dito sa message na to. Siya po kasi to dito sa Acts. Ito yung mga panahong nakulong siya. So, nakakulong siya. So, ito yung sinasabi niya na, however, I consider my life worth nothing to me. So, wala nang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin. Grabe, no? At matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoon. Sa totoo lang po, lahat tayo sa buhay natin, ginagamit natin yung buhay natin sa maraming bagay at maraming pagkakataon. Ilan sa atin, ini-spend natin yung buhay natin, focus more on pag-grow ng family, pag-build ng career, or sa iba, pagpapayaman, di ba? Pagkakaroon ng maraming possessions, lahat yun inuubos natin yung, or pinofocus natin yung buhay natin sa mga ganong bagay. Wala naman pong masama doon, kasi kailangan natin yun, at syempre lalo na kung sa family, no? Kaya lang, baka minsan ito yung mga naging distractions natin para makuha natin yung ating ultimate goal in life. Kasi katulad ni Paul, napakaganda yung transformation ng buhay niya, di ba? Yung transformation niya, nagbago talaga yung buhay niya from ibang tao talaga na ngayon ay napakabuti at nagsisilbi. At talaga ibibigay niya yung buong buhay niya sa Panginoon. Tayo din po, pwede naman kasi, di ba? Nakakalimutan kasi natin minsan na yung pag-build ng career, pag-raise ng family, pwedeng isabay si Lord dun. Dun pa lang may mission na tayo. Kasi ako po, nangyari sa akin yan noon na akala ko pagka sinabing mission, yung kakalimutan mo na nga lahat dahil sabi kalimutan ng lahat, even ang sarili, kalimutan ng sarili, di ba? Nakakalimutan natin na pwede naman palang gawin natin ang mission natin sa lahat ng oras at pagkakataon nang kasama natin ang Panginoon. Hindi naman kailangang iwanan o kalimutan. Ako po kasi noon, ang aking pagkakaunawa nito, akala ko pag halimbawa, magsiserve ako or gagawin ko yung mission sa Panginoon, iiwan ko yung trabaho ko, magre-resign ako, at mag-focus na lang ako sa pag-ministry, doon na lang ako, hindi na ako magtatrabaho muna. Pero, hindi po pala ganun yun, no? Hindi siya yung, kasi sabi niya, ba't mo agad iwanan yung trabaho mo, pinag-pray mo nga yan para magkatrabaho ka, nang binigay ng Panginoon sa'yo, pagbutihin natin, di ba? Ang nais na iparating sa atin ng Diyos dito, yung kalimutan natin yung ating sarili at ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, hindi po yun yung paglilingkod na nasa church lang tayo. Kapag nandun tayo sa church, naglilingkod tayo. Sa totoo lang yung paglilingkod, sa bawat oras at buhay natin, pwede tayong maglingkod, di ba? Kagaya sa family. Pwede nating erase yung family natin sa way ni Lord. Pwedeng lalo na tayo, mga kananayan, di ba? So tayo, simulan natin na ibahagi ang magandang balita sa ating mga anak. Kahit di natin sinasabi, the way tayo kumilos, maging modelo tayo sa ating mga anak. Pakita natin na we read Bible, nagbabasa tayo ng Biblia. At syempre, sa tulong at awa ng Diyos, through the Holy Spirit, pilitin natin na mabawasan yung ating bibig sa pagsalita ng minsan mga bagay na hindi naman na kailangan sabihin, di ba? Yung
pagpapalaki sa ating mga anak sa paraan ng Diyos ay napakalaking bagay na para sabihin ginagawa natin yung mission natin. Yung dalhin natin ang mga anak natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-attend ng church, ng Sunday school, kung maliliit pa sila, kung medyo youth na, pa-attend natin sa mga youth service. Alam niyo yun, minsan parang sasabihin mo, hindi naman nakikinig eh. Okay lang, at least you do your part. Bahala na si Lord sa, you do your best and God will do the rest, di ba? At least, sinimulan mo at ginagawa mo yung dapat mong gawin to fulfill the mission. And sa trabaho, ganun din naman, di ba? Ang dami mong co-workers, mga katrabaho, na pwede mong sharean about the good news of God. Kasi ang sabi dito, the task of testifying to the good news of God's grace. So, hindi lang po tayo basta binigyan ng Diyos ng pagkakataong makilala siya at ibigay ang buhay natin sa tanggapin siya bilang Diyos sa tunay na tagapagligtas. Kung hindi, ang gusto ng Panginoon is maging mission natin, yung i-testify natin, di ba? Yung good news ng Diyos sa ibang tao. Kasi minsan iniisip natin, Ate Mabs, hindi ko kabisado ang Bible. Wala nga akong alam na verse eh. Alam niyo po ba ang pagtitestify? Hindi naman kailangan na kabisado mo yung Bible eh. Sa totoo lang, yung kwento lang ng buhay natin. Yung patotoo mo lang na everyday mayroong miracle ang Lord sa buhay mo. Yung pag nag-pray ka, answered prayer ka. Yung pagbabago sa buhay mo na dati kang ganito sa lumang buhay mo ngayon, eto ka na. Alam mo yung ganun ay napakalaking bagay na to testify para i-share sa ibang tao. Kung hindi mo pa kaya yung mag-share using the Word of God dito sa Bible, yung mga verses, kasi inaaral ko pa, Lord, at talagang parang ako, sa totoo lang, kahit ang tagal ko ng Kristiyano, talagang ako'y trying hard when it comes to memorizing the Bible, the verses in the Bible. Pero sabi ko, Lord, sige lang, kasi gusto ko lang sumunod. Gusto ko lang, Lord, na ma-fulfill yung mission, yung gusto mong ipagawa sa akin. Just like Paul, di ba? Sabi niya dito, ang gusto niya yung pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao, yung maipahayag lang natin. Meron akong isang pastor na narinig na share siya about mission. Sabi niya, i-share mo lang yung kwento ng buhay mo, kung paano kang binago ng Panginoon, kung paano kang tinutulungan ng Panginoon o tinulungan ng Panginoon sa mga pinagdaanan mong problema. Yun lang bagay na yun kapag na-share natin sa mga taong nanghihina. Hindi mo alam kung anong gaang ang pwedeng idulot nito sa taong makakarinig. Kasi posible na yung pinagdaanan ng taong yun ay pinagdaanan mo na maisishare mo sa kanya na napagtagumpayan mo ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ba ang ganda ng gano'n na hindi naman ngayon kung sa pagbabasa mo ng Bible ay unti-unti nakakapag-memorize ka na ng verses, and gano'n naman talaga si Lord eh. Unti-unti makakausapin niya tayo through His Word, through the Bible, di ba? At hindi mo na mamalayan na ibubuka na ng bibig mo yung mga verses na nakasulat sa mga nabasa mo. Kasi yun yung way ng Holy Spirit. Sa totoo lang, kapag ang Panginoon ang sinishare natin sa maraming tao, sa ibang tao, minsan magugulat ka, hindi na ikaw yung nagsasalita na yun. Kasi Lord, paano ko nasabi yun? Bakit ko nasabi yung mga ganung bagay? Ang galing mo talaga, Lord, di ba? Kasi hindi naman talaga tayo yung nagsasalita pagdating sa ganung bagay, kundi ang Panginoon na. Ang gawin lang natin, just do our part to fulfill the mission. Just do your task. Sabi nga dito, the task of testifying to the good news of God's grace. Yun lang. Yun lang yung gawin natin. Huwag nating isipin sasabihin ng ibang tao na lagi tayong nandoon sa past natin na
O baka hindi ako paniwalaan ito kasi alam nila, kilala nila kung sino ako. Huwag mo nang pansinin yun. Kasi ang importante, gawin mo, simulan mo, now na. Kasi lagi ko rin ito sinasabi ako, talagang simulan nitong na-stroke ako, parang ayoko na pong masayang yung buhay ko na hindi ko pa to gamitin sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang mabuting balita o magandang balita sa ibang tao. Kaya nga po kahit na dito sa social media, I tried my best na makapag-devotion tayo through Facebook at makapag-share ng mga words of God through social media. Sa totoo, sabi ng iba, paano kung mag-share ng good news? Paano mag-share about the Lord? Alam nyo, andyan na sa mga kamay nyo eh. Lagi rin lang naman nating hawak ang cellphone natin. Why not every day at least makapag-share ka ng isang verse from the Bible? I-post mo yan sa iyong timeline. I-share mo sa mga friends mo. At kung kaya mo na katulad ng ginagawa ko, kaya mong makapag-share na nagsasalita ka, okay lang. Ngayon, kung hindi mo kaya, meron ako napanood na isang reel. Sa totoo, pastora siya, kumakanta siya ng mga Christian songs sa reels niya just to share the good news. Meron naman ang Word of God, nilagyan ng sound, nilagyan ng background music, and then nakapost din sa reels. So, ang daming ways po. Minsan kasi talagang, sa totoo lang, hindi madali yung sabihin mo, kakausapin mo yung tao and then you will share the good news. May mga taong ganun, kabilis nilang nasasabi yan. Meron naman talagang hesitant, hindi ganun ka-bold para i-share yung good news. So, kung ganun tao tayo, you can share the Word of God through social media. Pag may nakita ka na about God, yung sinishare, lalo na kung verses, share it. Pero syempre, ingat din po tayo ha, kasi ang social media is deceiving din eh. Nagagamit din po ito para sa mga maling impormasyon. Kaya, maging bukas din ang isip at puso natin, ipanalangin din muna natin bago natin i-share ang isang post or isang video. Kasi baka mamaya, hindi naman yun yung tama or tugmang explanation para dun sa verse na yon, or baka ma-deceive or maligaw pa yung taong makakapanood. Kaya ingat din po tayo dahil alam natin na everybody can use the social media. At di natin may iwasan yan na meron talaga pong mga impormasyon na hindi kalugod-lugod sa Diyos na nandyan na baka yun ang ma-share natin. So, ipag-pray po natin lagi. And of course, i-check natin with the Bible. Kung yung nakita natin, nabasa natin, nasa Bible nga ba talaga? Tama ba yung verse na yun? At yun ba'y biblical? Hingi lang po tayo palagi ng gabay sa Panginoon at sa Holy Spirit. Okay? Napakaganda talaga. Ulitin ko lang po yung ating verse na pinag-uusapan sa Acts 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. Ang nagsasalita po dito is si Paul. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Doon tayo sa finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Grabe, no? Parang sa buhay natin, meron talaga tayong task. Meron tayong purpose. Kaya nga po ako, binabasa ko din yung libro ng Purpose-Driven Life ng paulit-ulit. Kasi para makuha talaga natin yung purpose natin dito sa mundo. Kasi may task tayo, hindi tayo basta nilikha ng Diyos para lamang sa mabuhay na kumain, matulog, magtrabaho, para sa pamilya, para sa trabaho. Hindi po yun eh. Kasama yun, yes, pero ang pinaka-main goal is to fulfill the mission. Magawa natin yung task natin dito sa lupa. Kasi, sino ba ang magiging witnesses ni Lord? Di ba tayo?
Katulad ng mga apostles niya, yung 12 apostles, di ba? O yung mga 12 disciples ni Lord na sila yung nagpakalat ng mabuting balita, ng magandang balita patungkol sa Panginoon. So sa henerasyon po natin ngayon, sino po ang magpapatuloy niyan kung hindi tayong mga anak ng Diyos? Kung tayo ay patuloy na mananahimik at hindi mag-share ng kanyang magandang balita, kahit sa simpleng paraan na kaya nating gawin, ay masasayang po yung purpose natin as a child of God. Kasi sabi po sa Matthew 28 verse 19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." And verse 20, "And teaching them to obey everything I have commanded you." So, sino nagsabi doon, I have commanded you? It's Jesus Christ. "And surely I am with you always to the very end of the age." Diba? Ang sarap naman ng ganon. Na parang, huwag kang matakot mag-share or huwag kang matakot sumunod. Kasi kasama mo ako always, sabi ng Lord. I am with you always to the very end of the age. Kaya nga, ngayon na nandito tayo sa henerasyon natin, this is our time and opportunity to serve the Lord by sharing His good news to other people. Sabi ko nga kanina, huwag mong isipin na hindi ko to kaya, Lord. Sa paanong paraan ko ba to i-share? Again, andyan lang ang social media. You can share the Word of God by posting, through videos, diba? So, depende kung paano mo ito gustong i-share. And again, sabi ko nga, through your own personal testimony, you can share the good news of God kung paano ka tinulungan ng Diyos, kung paano pinakita ng Diyos ang himala sa buhay mo, kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, ay iyan yung pwede mong i-share sa maraming tao. Sa totoo lang, yung pag-share na ganyan, nakakapagpalakas ng loob yan sa mga taong nanghihina. Minsan, hindi naman natin alam kung ano talaga yung pinagdaraanan nila, kung ano yung nasa puso nila, yung kahinaan na meron sila. Pero, basta share ka lang ng good news through your own testimony, magugulat ka. Merong isang tao na nakarelate dun sa sinasabi mo. At nagpapasalamat siya kasi buti na lang shinare mo yan, sister, brother, kasi hindi mo lang alam kung anong nagawa niyan sa buhay ko. Hindi mo lang alam na napalakas niyan yung loob ko, napalakas niyan yung pananampalataya ko at tumiba yung loob ko para labanan ang mga pinagdaraanan ko. Diba? Kasi hindi mo alam Hindi natin alam kung paano kikilos ang Panginoon, ang Holy Spirit para hipuin yung taong yun na kinausap mo. Wala ka lang ibang gagawin kung hindi. Just do the task to fulfill the mission. Gawin mo lang yung pinagagawa ng Diyos. Sabi niya nga, di ba? Teach them to obey everything I have commanded you. Ituro mo lang kung ano yung itinuro din ng Diyos sa'yo. At syempre, we need to read the Bible para mas kumuha pa tayo ng tapang at lakas. At baka may sarili tayong mga tanong ay masasagot po ng Bible yan. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon, no? Kasi tinuturuan niya tayo na hindi masayang yung buhay natin dito sa lupa. Sa totoo lang po ako, ito pong pagde-devotion natin everyday, unang-una pong natututo dito ako. Unang-una pong binabago ng Diyos dito ay ako. Pinagawa po ng Diyos sa akin itong daily devotion, July of last year. Kung mapapansin niyo po, share ko lang po ito sa inyo. Diyan po sa mga video sa God Loves You movement, nag-start po ako. Last year, mga May siguro, July, mga ganyang panahon, na sinabi ng Panginoon sa akin through His Word, na
mag-daily devotion ako dito po sa God Loves You Movement every day between 6 to 6:30 a.m. hanggang 7. Basta yun yung oras na binigay niya. Nasunod ko po yan last year, around siguro nakatatlo lang ako or 4 na devotion. And then I stopped kasi na-busy ako sa ibang mga gawain na hindi related dito. And then, inutos din ng Panginoon na ituloy ko yung God Loves You movement. Ang GLYM Hour, A Message of Love, July 15 last year. That's why nagkaroon po ako ng live nung time na yun. That was July 15, 2022. And then I stopped again after isang guest lang. Na-busy ako again sa ibang mga bagay. Sabi nga natin kanina, marami tayong paggagamitan ng buhay natin. Kaya lang, nakakalimutan natin isama si Lord dun sa gawain ng buhay na yun. Huwag natin siyang iwanan. Kung may pinapagawa siya, let's do it. Kasi alam ng Diyos yung kanyang sinasabi. Alam niya yung Diyos yung kanyang gustong ipagawa sa'yo. Meron siyang plano na minsan hindi natin pinakikinggan yun at sinusunod. At sinusunod natin yung gusto natin. Na nakalimutan natin na yung Diyos na nag-utos sa atin ay siyang may alam ng buhay natin. Na siyang may alam ng future natin. Na kapag inuna natin siya at sinunod natin siya, alam niya rin kung ano ang karampatang biyaya para dito or meron man o wala na biyayang ibibigay ng Diyos, basta sumunod ka with all your heart, with all your soul, with your mind and spirit. Bahala ang Lord kung ano yung ibibigay niya. Kaya lang minsan nawawalan tayo ng tiwala sa mismong Diyos na naglikha sa atin. Na natatakot tayong mag-obey kasi Lord, paano mag-obey? Naubos ang oras ko dito sa ganito. Ito pa, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan buhayin ng pamilya, kailangan kumita. Kailangan nito kasi Lord, ito, hindi pwedeng isara ang tindahan, hindi pwedeng hindi magtrabaho kasi walang kikitain. Paano na nag-aaral ang mga anak ko? Nakalimutan natin na yung nag-uutos sa atin, na nagsasabing, just obey, follow me, ay yung Diyos na nakakaalam ng lahat. Na yung Diyos na kayang gawin ang lahat sa'yo. Kayang i-provide ang lahat ng pangangailangan mo. Diba parang nililimitahan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Na ako, yung sinasabi ko po, kinakausap ko sarili ko. Kasi sa totoo lang po, gano'n na gano'n ako. Nung time na tinigil ko yung mga pinagagawa ng Diyos sa akin, inuna ko yung gusto kong gawin. Dahil mas naisip ko na gawin ko to dahil pwede ko naman tong gawin, nakasama ang Panginoon. Pero iba pa rin pala talaga yung pinagagawa ng Diyos sa'yo dun sa gusto mong gawin. Kasi minsan tayo yung nagdidikta sa Panginoon eh. Minsan tayo yung nagsasabi ng gusto nating ipagawa ng Diyos sa atin, gustong gawin ng Diyos para sa atin. Yung bang nagiging tayo ni Lord, pwede ba ito yung the way tayong mag-request kay Lord o mag-pray is parang inuutusan na natin siya kung ano yung gusto natin gawin niya para sa atin. Nakalimutan natin na bago pa man tayo ipanganak sa mundo, may plano na ang Diyos sa atin. At yung plano na yan ay fix na yan. Hindi na yan mababago. Dahil ang Diyos ang nagplano niyan para sa iyo kasi mahal niya tayo. Para hindi tayo mapahamak at hindi tayo malugmok dun sa pagdurusa at sa kahirapan. Ang gusto ng Diyos, yung plano niya ang mangyari sa atin. Kaya lang, madalas, inuunahan natin ng Diyos. Pinangungunahan natin ng Diyos sa mga plano niya sa buhay natin. Kaya naman napaka-importante na let's fulfill our mission dun sa task na pinagagawa ng Diyos sa atin. Good morning, Myla. Hi, Mi.
Good morning. Good morning, Ate Rose. Gandang umaga. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. So, yun po yung napaka-gandang mensahe ng Diyos sa atin ngayon, no? Nawa tayong lahat, ang maging aim natin is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given us. Or gawin na nating personalize. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Yung ibinigay ng Diyos sa task sa akin ay matapos ko dito sa race ng buhay ko. Kasi sa totoo lang po, nung ako po'y na-stroke, talagang naisip ko yan, Lord, ganun lang talaga kabilis ang buhay. In a snap of a finger, pwedeng boom, stroke ka na. Kasi talagang ang lakas ko po eh. Nangyari yun April 19. Morning ng April 19, naglaba pa ako, naglinis pa ako dyan sa likod namin, nagwalis pa ako, inalis ko lahat ng mga damo dyan. Ang lakas ko eh. And then at 3 p.m. ng same day, bigla po akong nanghina, bigla pong parang nawawala ng pakiramdam yung kaliwang bahagi ng katawan ko. And then the following day, totally hindi ko na siya magalaw. At nung nasa hospital ako, talagang sabi ko, Lord, in a snap of a finger, pwedeng may mangyari na tulad ng pagka-stroke ko. Eh paano, Lord, kung in a snap of a finger, bigla ako mawala sa mundo. Alam mo yung, baka natulog ako, di ako magising bukas. Hindi ko na fulfill yung mission ko, yung task ko na pinagagawa mo. Kaya talaga sabi ko, Lord, hindi na pwede to. Kailangan, Lord, paglabas ko dito sa hospital, just tell me what to do. Ano yung gusto mong ipatapos sa akin to finish the race ng buhay ko? Kasi I'm 51 this month. Ay, praise the Lord. September 1 na po. And September is my birthday month. 51 na ako this September. And sabi ko, Lord, I don't know kung hanggang kailan lang ang buhay ko. And I want to finish the race completely. Yung alam mo yun, yung ma-complete ko yung task na pinagagawa mo sa akin. Kasi, sa totoo lang, if I still remember, parang 2001, 2014, nang paulit-ulit akong kinakausap ng Diyos about sharing the good news about this message. At palagi kong dinidedma yung message ng Lord na sumunod sa Kanya. Kasi hindi ko nakukuha yung tamang mensahe ng tamang pagsunod. Akala ko kasi talaga po, ang pagsunod ay yung sa church lang ako mag-attend. Pag wala na ako sa church, ganun ulit ang routine ng buhay ko. Hindi po pala talaga. Ang buhay po talaga natin ay nakalaan para maglingkod sa Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Kahit nag-aalaga ka ng anak, kahit naglalaba ka, nagluluto ka, you can serve the Lord. Lagi mong sasabihin ang lahat na ito ginagawa ko, Lord, para sa'yo. Maging masaya ka na ginagawa yan. Maging mapagpasalamat ka kasi may buhay ka na nagagamit mo para paglingkuran ng pamilya mo. At meron kang trabaho na binigay ng Diyos sa'yo, kaya gamitin mo ito para ma-share yung good news sa mga katrabaho mo, kakilala mo, kaibigan mo. So, ang daming paraan ng Panginoon para makasunod tayo. Ako po talagang yan yung mensahe sa'yo. Sabi ko, Lord, ayoko nang sayangin yung natitirang buhay ko because I don't know hanggang kailan na lang ito. Gagawin ko yung pinagagawa mo. Maring sabi niya, paano sinabi ni Lord sa'yo yung mga mensahe na yun, ito, gawin mo, ito. Just read the Bible. And meditate on the Word day and night. On His Word day and night. And of course, napaka-importante, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. We're not talking about religion. Kasi hindi tayo kayang iligtas ng relihiyon. Kailangan nating magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos para marinig natin siya. Alam mo yun, hindi naman yun yung magsasalita ang Diyos na, Hoy, Mabel. Hindi ganun. Nakakatakot naman yun. Ang sinasabi natin, God can talk to you through your heart. Through His Word. Kapag kilala mong Panginoon kung sino siya sa buhay mo, tinanggap mo siya bilang Diyos sa tunay na tagapagligtas, meron kang personal na relasyon sa Kanya. Magugulat ka, kinakausap ka ng Diyos, na parang
Alam mo yun, naririnig mo siya, na ang linaw-linaw ng sinasabi niya kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. Kaya naman, napaka-importante po, huwag nating isawalang bahala yung minsan may taong pinadala ang Diyos at kinakausap ka at kinukwentuhan ka about the Lord. Grab the opportunity na tanggapin ng Diyos sa pagkakataong yun. Pakinggan mo lang. Huwag kang saradong isip at puso. Kasi sa totoo, hindi naman po tayo binibigyan nito ng mensahe ng Diyos para, alam mo yun, para tanggalin ka kung nasaan ka ngayon. Ang importante gusto ng Diyos, yung relasyon mo maayos. Yung relasyon mo sa Kanya. Yung relasyon natin sa Panginoon. Yun yung maayos. Kasi, ang sarap talaga sa totoo. Ito lagi ko sinasabi po, napakaganda po ng opportunity na nakakausap natin ng Diyos ng ganun lang. Alam mo yun, tapos nakukuha mo yung gusto niyang pagawa sa'yo, yung mensahe sa'yo, mensahe niya sa atin, naririnig natin siya. Iba po yung feeling eh, iba yung saya, iba yung pakiramdam na ang sinasandalan mo hindi lang basta pader, na ang kakampi mo hindi lang basta kung sino, kundi ang Diyos. Na siyang naglikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Even tayo, sino ba naglikha sa atin, di ba ang Diyos din? Anong kapangyarihan pa ang hindi niya, ang wala siya para hindi niya magawa ang lahat ng bagay para sa atin? Kaya, please, just open your heart. Buksan mo na yung puso mo, kumakatok na si Lord ng ilang beses dyan. Minsan lang talagang sarado yan kasi punong-puno pa tayo. Magbawas na tayo, tanggalin na natin, surrender na natin everything to the Lord. Kasi pag punong-puno tayo, ng maraming bagahe na hindi natin kailangan, yan yung mga pagkakataong hindi makapasok ang Diyos. At parang ano rin yan, di ba? Parang basong punong-puno ng tubig. Na kahit anong buhos mo dyan, hindi na yan malalagyan kasi puno na. Tapon muna natin yung laman and then saka natin lagyan ng bago. Para makita natin, marinig natin kung ano yung mga nais na sabihin ng Diyos sa atin para i-guide tayo sa buhay natin. Hindi lamang sa buong maghapon, kung hindi sa buong buhay natin habang buhay hanggang eternity. Sarap no na hanggang kabilang buhay kasama mo si Lord. Ang sarap talaga na makasama si Lord. Ay naku, may message tayo dito. Good morning, Ate Mavs. Tama po, kung anong pinagkatiwala ng Lord na ministry sa atin, nais niyang gawin natin faithfully no matter what. Yung focus natin ay nasa ating mission and the Lord will surely reward us according to His glorious riches in Christ Jesus. Mas masarap maglingkod sa Lord sa lahat ng ating ginagawa. Give glory in everything that we do. Praying for you. God bless po. No po, totoo po talaga yan, Sis Gina Dorig. Thank you so much po for that message. Totoo po talaga yan. Hindi ko ma-explain and I know nakaka-relate si Sis Gina kung anong saya yung meron kapag nasa Panginoon ka at ginagawa mo yung mission niya. Kahit sabi nga walang perfect, trying hard pa rin kaming lahat. Basta ang gawin lang natin, sunod lang. Gawin lang natin. Kasi yun yung inuutos, yun yung sinasabi ng just obey. Wala nang hesitation, wala nang ano pa man, kasi sa totoo lang po, inaabot ako ng halos kalahati ng buhay ko na sinayang ko na hindi ko pa ginamit para po sa misyon ng Diyos. Imagine mo, 2001 pa or 1998, 1996 ako nung tumanggap sa Panginoon eh. And doon pa lang sa pagtanggap ko sa Panginoon, nagpabaptize ako, tumanggap sa Panginoon, din nagpabaptize kami. Doon pa lang, kinakausap na ako ng Diyos tungkol sa misyon. Pero hindi ko talaga binigyan ng oras at panahon. Hindi ako nag-try ako, pero hindi ko kinumplete yung task. Kaya po talagang pinawagan ng Diyos ngayon. Gawin na natin. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Hindi natin alam, isang araw darating ng Diyos. Gaano tayo kahanda para harapin siya.
Pag tinanong niya tayo kung anong ginawa natin dito sa lupa nung tayo nabubuhay pa, kaya ba niyang sabihin na, kaya ba ni Lord sabihin sa atin na, well done, my faithful servant? Kasi nagawa natin yung gusto niya ipagawa. Ang sarap ng ganun. Sabi ko nga, Lord, kahit sa maliit na paraan na kaya ko itong gagawin ko. Makasunod lang ako. Ayoko na po, Lord, na sayangin pa yung buhay na yun. Kasi imagine nyo naman po. Sabi ko nga, Lord, kailangan ba ako ma-stroke? Para muli kong marinig yung mensahe mo na muli akong mag-mission, muli kong gawin yung task at tapusin ito. Lord, gusto ko tapusin to eh. Gusto ko tapusin yung task. Ayokong basta lang siya gawin kung hindi gusto ko tapusin siya completely hanggang sa panahon kukunin mo ko. Natatandaan ko pa nung mga panahon na nagkukumit ako sa Lord. Gumawa pa ako ng sulat na sabi ko, Lord, hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling pagpikit ko, ikaw ang buwang bibig, ikaw ang siyang maparangalan. Tagal ko na po sinulat yun, natatandaan ko pa. Pero hanggang sulat lang, hindi ko nagawa. At hanggang sa ngayon, na dumating ako sa puntong ito, na halos bawian tayo ng buhay. Ayoko na. Sabi ko, Lord, hindi na. Katulad ni Apostle Paul, sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. So yun na rin po yung sinasabi ko ngayon. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandaang loob ng Diyos para sa tao. Kita nyo, no? Alam nyo ang kagandahan dito sa atin, dito sa bansa natin. Napakalaya natin. Napakalaya nating magbahagi ng salita ng Diyos. Alam mo yung freedom na makapag-share ng good news nandito sa atin sa bansa natin. Hindi katulad sa mga ibang lugar na talagang patago pa kung paano silang mag-share ng good news and even yung pag-worship sa Lord. Pero tayo po may kalayaan. Kaya naman, again, gamitin na natin po yung buhay na meron tayo para po sa pag-serve, pag-fulfill ng mission natin dito sa lupa para pagdating ng panahon na makaharap na natin ang Diyos, ay nakangiti siyang sasalubungin tayo at sasabihin, well done, my faithful servant. Ang sarap, no? Thank you talaga po sa araw na ito. At nawa po, na-bless kayo at naipahatid natin ang mensahe ng Diyos. At nawa po ay nahipo ng Diyos ang puso ninyo at kinausap niya kayo sa mensahe nito. Pwede niyo po itong panoorin ng replay sa mga hindi nakapanood ng live. At kung late na kayo na nakapanood nito, panoorin niyo pa rin po ito, nandiyan lang yan sa ating pong Facebook page, God Loves You Movement. At i-follow niyo na rin po ang ating page para naman ma-notify kayo tuwing meron tayong mga activities dito po sa ating pong God Loves You Movement community. At sana makasama po namin kayo sa community natin. Meron po tayong God Loves You Movement group. Mag-join po kayo sa group na yan para po makasama namin kayo. Kasi soon, pag lumaki na po yung grupo natin doon, magkakaroon na rin tayo doon ng fellowship, sharing, and Bible study. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. At i-like and share na rin po ninyo itong ating pong live. So bago po tayo magtapos, nais ko lamang pong ipanalangin pong lahat para po magabayan tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Maraming salamat po sa pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na muli kinausap mo kami. Nawa, O Diyos, magkaroon kami ng tapang, magkaroon kami
ng dedikasyon, commitment para po, Panginoon, maipakilala ka sa maraming tao, higit lalo sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, tulungan mo kami na kayanin namin na makapagsalita, na makapag-share ng iyong mabuting balita, Panginoon. Sa totoo lang, Lord, kung kami lang, hindi namin to kaya. Pero Lord, please do help us na magawa namin ito upang nang sa gayon maraming taong maabot at maraming tao ang magkaroon din ng pagkakataon na makilala ka at magkaroon din ng kapayapaan sa puso at isip nila at magkaroon din ng pag-asa sa buhay sa kabila ng maraming mga problema at pinagdaraanan nila. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang mga taong nanonood ngayon na may mga taong may sakit, Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Naniniwala ako, Diyos, maaaring may nanonood dito na may sakit sa bato, Panginoon. May mga sakit sa puso, Panginoon. Stroke din tulad ko, O Diyos. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw ang dakilang doktor, dakilang Diyos na kaya gumawa ng himala. Abutin mo, Panginoon, mga tao na nahihirapan kasi naguguluhan sila, Panginoon. Pagod na sila sa buhay na parang ayaw na nila. Gusto na nilang mag-give up. Lord, please. Tinataas ko po sila, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ipadama mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Comfort them, Lord. Let them feel you, Lord Jesus. Panginoong Isus, walang ibang daan kundi ikaw. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba ang siyang magbibigay sa amin ng kapayapaan, katahimikan, at ng buhay na walang hanggan. We thank you, Lord Jesus, for this opportunity. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your kindness. Thank you for your compassion. Thank you, Lord Jesus, for our lives, Lord. Nais lang namin, Lord, na itaas lahat ng papurit pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat. So, iniimbitahan po namin kayo tomorrow night at 7 p.m. Meron po tayong guest na isang nanay na magbabahagi po sa atin ng kanyang kwentong nanay, kwentong asawa, at syempre po, pag-uusapan namin, iikot po ang ating pong topic bukas sa Galatians 5 verse 22 to 23, the fruit of the Holy Spirit. So I hope na makapanood po kayo. That's tomorrow night at 7 p.m. sa GLYM Hour, a message of love. But still, every day po, continue po itong ating daily devotion at 6:30 a.m. Samahan po ninyo ako araw-araw ng ating buhay para naman po sigurado na tayo gagabayan ng Diyos sapagkat sa unang paggising ay ang Diyos ang ating pinag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong lahat and continue to pray for this community, ang God Loves You Movement. I-pray nyo rin po ang aking kalusugan na completely healed na tayo in Jesus' name, na pati rin po ang lahat ng mga may sakit. Isama nyo palagi sa panalangin. Maraming salamat po and God bless everyone. Lagi niyo pong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Bye-bye po and thank you for watching. See you again tomorrow at 6:30 a.m. Don't forget to follow, like, and share this video. And support niyo na rin po ang God Loves You Movement by sending stars. Ayan, kasi this December po ang plano natin ay muling magbalik ang pamimigay natin ng mga regalo para sa mga bata. This coming December po, tulungan po ninyo kami na makapag-raise ng funds through these stars na nakikita po ninyo sa ating screen. Maraming salamat po and God bless everyone. God loves you. Bye-bye!